Gusto ipasara ni Duterte ang ABS-CBN. Sabi niya, ito raw ay dahil hindi inere ang kanyang advertisement ng kampanya. Ganun lang, ang babaw naman nun. Sa madaling salita, palusot lang yan at meron talaga siyang mas malalim na agenda. Ano kaya ito? Pauwi ng journalist na si Dennis Lenora kasama ang kanyang driver kahapon nang pagbabarilin sila ng mga suspect sa Panabo City. Una, ang pagpatahimik sa media ay ginawa na rin niya sa Davao. Tinakot, niligawan, pinatahimik, binili, o kung hindi madaan sa ganito, pinapatay gaya ni June Pala. Remember, silencing the media is one of the hallmarks of a dictator. Pwedeng sabihin ng iba na ABS-CBN lang naman ang mawawalan ng prangkisa at meron pa namang GMA7, CNN o TV5. But the point is, kung ngayon pa nga lang marami ng media na natatakot mag-report ng katotohanan, matapos i-harass ang Inquirer at Rappler, lalo na siguro pag mapasara ni Duterte ang ABS-CBN. Pangalawa, may impormasyon akong natanggap na kaya tinatakot ni Duterte ang ABS-CBN na hindi ibibigay ang franchise nito ay para bumagsak ang halaga nito sa stock market para mabili ng kanyang Davao Group. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, ewan ko lang kung ano mayroon. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Base sa aking informante, nag-offer na raw sa mga Lopez ang Davao Group para bilhin ito. Ang pangatlo, kung sakaling matakot ang owners ng ABS-CBN at ibenta ito sa Davao Group ni Duterte, siguradong mananalong muli ang mga Duterte sa 2022 elections. Dahil aside sa hindi na magre-report ng negatibo ang TV Patrol, kaya pa nilang i-promote ang kanilang kandidato at sirain ang mga karibal nila sa eleksyon. Plus, ang mga artista ng ABS-CBN ay pwede nilang gamitin sa kampanya. The message that the government is sending is very clear, and someone actually told our reporter this last night. Be silent or you're next. Kung kaya talagang kailangan nating bantayan itong isyong ito at baka mapasa kamay ni Duterte ang ABS-CBN. Bakit ako nagbablog? Ganito kasi yan. Nung natapos ang aking termino, naisip ko na kailangan ko pa rin magsilbi sa ating bayan. So, itong aming advokasya ng Magdalo noong 2003 na laban sa corruption at pagreforma ng ating gobyerno, ito ngayon ang aking paraan para mapagpatuloy yon. Marami tayong very interesting exposés. Ito ay mabibigat na mga issue na hindi napansin dahil nga si Duterte ay may paraan para i-distract at linlangin yung publiko. Dito sa vlog natin, hihimay-himayin natin isa-isa ito. Right. Britain. Tapos yung iyo ngayon, as the God could condemn it. As again, I repeat it, fuck you. Hindi rin siya pipirma ng bank waiver gaya ng gusto ni Trillanes. Hindi na. Pahirapan ko na si Trillanes. Wala naman, papel naman yun. You prove it. Naalala niyo pa ba ang BPI bank accounts ni Duterte? Dumami ang mga Pilipinong naniniwalang may nangyayaring illegal na pagpatayo, extrajudicial killings sa kampanya kontra droga. Itong culture of impunity nung panahon ni Marcos ay umuulit ngayon sa panahon ni Duterte. Pinakita lang naman natin itong CMS na gusto ng Navy, dito nasunod. Ngayon, ang nasunod ay yung sulat na ipinorward ni Secretary Bongbong. If you will sign it, you're practically selling out. And that's what these people in the administration are doing, especially Mr. Duterte. Paano ko nagagawa ang aking mga exposés? Meron iba't ibang mga paraan. Una, sa aming mga investigasyon at research. Pangalawa, ito ay binibigay na information ng aking mga network sa iba't ibang sangay ng gobyerno. At pangatlo, meron din mga impormasyon galing sa mga ordinaryong mga kababayan natin. So, itong mga ito ay binavalidate namin at pinipursue namin. Kaya, pagka ready na, ito ay pinipresenta namin sa ating mga kababayan. Ang isa pang pakay nitong vlog na ito ay ilabas ang katotohanan. Dahil sa mga panahong ito, laganap ang fake news at propaganda. Kaya abangan ninyo ang future episodes ng TRX
Trillanes explains.